Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabihan ni Chen Fan si Ranran na umuwi na muna sa ngayon o kaya naman lumayo mula rito sa Yanwu Mountain hanggat maaari na siyang ipinagtaka nito. Nang biglang mayroong lumataw na usok at mula rito ay makikita ang silhouette ng isang matandang kalbo. Pray to the glorious Amitabha Buddha, sambit nito, lady, mas maiging manatili raw muna ito sa kanyang kinatatayuan at maghintay hanggang sa matapos ang negotiation nila ni Master Chen. Hindi naman ito magtatagal, mayroon pang ilang dumating. Ito pala ay ang 7 God-level experts na kasalukuyang nasa bansa. Ang narito ay si Master Yao Daoyi, Master Watanabe, Guru Rama, Master Zantai Chingchuan, Dharma King Sakya, Master Daimon, at higit sa lahat si Master Li Changsheng, na nagbow sa harap ni Chen Fan. Siya raw ay nagpapaabot ng paggalang kay Immortal Master Chen. Hehe, tugon ni Chen Fan, ang ipinunta raw ba ng mga ito rito ay patungkol sa longevity. Ito ay ang bagay na pinapahalagahan ng husto ng mga mortal, hindi raw ba? Sinabi ni Master Li na malamang kilala na raw ni Master Chen si Master Yao at ang mga kaibigan nito, kaya hayaan daw nitong ipakilala niya ang 3 pang narito. Una niyang ipinakilala ang babae, ito raw ay si Miss Zantai Chingchuan, isang napakamakapangyarihang babae. Nice to meet you, Immortal Master Chen, bati nito. Ang matandang kalbo naman dong ito ay si Guru Rama, ito raw ay ang superior guru ng India, at siya ring leader ng First Order ng Brahmins, habang ang isang ito naman daw ay si Mr. Damon. Marahil ito raw ay hindi kilala ni Master Chen, ngunit natitiyak niya rong pamilyar ito sa iba pa nitong pangalan na Blood Fiend. Hasambit ni Chen Fan, ito raw ba yung Blood Fiend Damon na rank number 3 sa God's List 100 years ago? At sinabi naman ni Damon na hindi niya raw ini-expect na kilala siya ni Master Chen. Ikinararangal niya raw na makilala siya ni Immortal Master Chen, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang 5 sa top 10 warriors ng God's List ay narito sa parehong pagkakataon. Siya raw ay honored. Hasambit naman ni Ranran sa kanyang isip, hindi niya raw kilala kung sino ang mga ito, ngunit ang ability ng mga ito na makalutang at ang dramatic entry ng mga ito na punong-puno ng godly energy at lightning, masasabi niya rong ang mga ito ay hindi ordinaryong mga tao. Nang biglang sinabi ni Master Yao na itigil na nila ang nonsense, Chen Baixuan handover daw nito sa kanila ang immortal cultivation art nito at i-spare nila ang buhay nito. O tugon naman ni Chen Fan, so ito raw pala ang ipinunta ng mga ito rito. Sinabi niya kay Master Li na bakit hindi na lang daw hanapin ng mga ito ang mga visitors na nagmula sa kabilang side ng gate pag nagbukas na uli ang Gate of Heaven. Sumagot si Master Li na iyon ay long shot, plus hindi raw sila nakakasiguro kung talaga bang nag-e-exist ang Gate of Heaven, plus what if nagsisinungaling lang daw si Chen Baixuan sa kanya patungkol sa mga sinabi nito sa Snow God Palace. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan nito ay totoo, katulad sa mga sinasabing mga immortal cultivators. Ngunit regardless kung sino pa man ito, hanggat share lang nito ang lokasyon ng Gate of Heaven o kahit hindi na yun, basta't handover lang nito ang mga cultivation arts na kanyang ginagamit, aalis na agad sila rito ngayon din at hindi na manggugulo pa kailanman. O tugon ni Chen Fan, ng kayong 7 lang, hasigaw ni Master Yao, nag-release ng lightning chi, mayroon lang dong isang paraan upang matuklasan. Chen Baixuan, sambit ni King Sakya, pakiusap handover na lang daw nito ang kanyang mga secrets, ipinapangako niyang aalis sila rito ng mapayapa. Tama yun, tugon ni Miss Zantai, ayaw daw nilang magkasakitan pa sila, narito lang sila upang maghanap ng paraan sa kung papaano maaabot ang immortality. Ibigay mo na ang iyong mga sekreto, sigaw ni Master Watanabe. Mr. Chen, dagdag ni Damon, maaari pa raw silang maging magkaibigan hanggat tulungan lang sila nito sa pamamagitan ng pag-share nito sa kanyang cultivation arts, hindi na raw nila kailangan pa ng violence, hindi nga ba? Ngunit ngumisi lang si Chen Fan, isinaad sa kanyang isip na pinamunuan niya ang buong universe noon gamit ang kanyang kapangyarihan bilang ang Celestial Lord na si Chen Baixuan. Ang lahat ng nagtangkat ng ahas na sumalungat ay ginawa niyang alikabok. Nag-release siya ng divine energy, kung ganun dudurugin niya raw silang lahat. Nag-cast ng Thunder Art si Master Yao, sumigaw na itigil na nila ang nonsense, hulihin ng Chen Baixuan na ito at puwersahin na sabihin sa kanila ang mga paraan. Napatanong si Ranran sa kanyang isip kung maipapanalo ba ni Chen Fan ang laban na ito.
at nagpakawala ng matinding lightning technique si Master Yao na maaaninag sa tuktok ng Mount Yanwu. Bulate sambit ni Chen Fan at makikitang hinarang niya ito gamit ang isang protective formation. Sinabi niyang kung ang mga ito ay magre-retreat mula rito ngayon din baka consider niya pa na patawarin ang ginawa ng mga itong actions. Ngunit kung hindi huwag siyang sisisihin ng mga ito kung papatayin niya silang lahat. Dudurugin ang kanilang mga sekta, at i-annihilate ang lahat ng kanilang mga disciples ngunit nagcast lang uli ng isa pang Thunder Art si Master Yao at nagpakawala Yoshiti Kant sambit ni Chen Fan nagcast din ng Thunder Art at nagsabing sa araw na ito ikakalat niya ang dugo ng mga ito sa buong lugar magmula sa araw na ito wala nang matitirang God-level experts dito sa East sinalubong ang atake ni Master Yao, at nabalot ng makapal na usok ang himpapawid. Ano ang nangyari sambit ng mga taong nasa ibaba bakit nagkaroon ng lightning strike sa tuktok ng Yanwu Mountain wala naman dong ulan? At sinabi naman ng isa pa na hindi siya naniniwala sa weather forecast sinasabi raw na magkakaroon ng bagyo ngunit ang init ng panahon. Inilabas na ni Chen Fan ang kanyang flying sword nagpakawala na siyang ikinabigla ni Master Yao. Nagsama ng isang item nagcast ng spell inihagis patungo sa flying sword napa at ras si Master Yao napasuka ng dugo. Binigyan uli ng command ni Chen Fan ang kanyang flying sword na siyang ikinabahala ni Master Yao ang kanyang energy raw ay nagdeplet na hindi pa ito nagre-recharge hindi niya masasangga ang atakeng ito ni Chen Baixun. Don't worry brother Yao sambit ni Miss Zontai tutulungan niya raw ito sabay cast ng isang teknik nagpakawala. Ngunit tinagusan lang ito ng flying sword na siyang labis na ikinagulat ni Miss Zontai paanong nangyaring hindi magawang maharang ng White Lotus na secret spell ng kanilang sect ang atake ni Chen Baixun. Nagcast na rin ng spell si King Sakya naghagis ng kung ano man itong bagay na ito ewan ko ipinirform ni Master Watanabe ang suppressing Skyblade Strike at nagpakawala. Ngunit nagpakawala ng isa pang teknik si Chen Fan ang 36th form ng Apex Martial Arts ang Dragon Form sinalubong ang atake ni Master Watanabe napa at ras at nanginig ang buong katawan, pumulupot ang dragon sa blade na basag at nagbigay uli ng command si Chen Fan sa kanyang flying sword. Paanong nangyaring ganito kalakas ang taong ito patanong na sambit ni Master Yao sa kanyang isip? Nagpakawala ng sword slash si Master Watanabe nagcast ng kanya-kanyang spell si King Sakya at Miss Zontai nagpakawala, ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan ng kanyang flying sword kasabay ng isang fist technique na durog ang spell ni Miss Zontai na siyang ikinagulantang nito ganoon din ang spell ni King Sakya at ang slash ni Master Watanabe ng inig at dumugo ang kamay. Napasabi siguro Rama na ito ay nasa peak ng God state katulad niya ngunit bakit tila ang kapangyarihan na mayroon ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Inihagis uli ni Master Yao ang item ngunit sinalubong lang din ito ng flying sword, right on time sambit ni Master Lee at bumulusok ang napakatinding energy. Ngumisi si Chen Fan nag-perform ng isang teknik siguro Rama. Hasambit ni Chen Fan hindi niya raw ini-expect na mayroon ding martial artist dito sa Earth na ginagamit ang method na ito, kung ganun tikman din daw nito ang kanya sinalubong ng parehong teknik nag-shatter ang damit ni Guru Rama. Hasambit ni Chen Fan ang katawan nito ay mayroong Devil God Power, Great Master sambit ni Master Lee wag daw nitong i-risk ang kanyang buhay upang ikumpara lang ang kanyang katawan sa katawan ni Chen Baixun, dahil ang kino-cultivate ni Chen Baixun ay ang body of an Earth Immortal. Sinabi ni Guru Rama na kung makakakuha siya ng blood essence mula sa katawan ng isang Earth Immortal maaabot niya na ang Devil God Realm na nakatala sa alamat ng Ancient Brahman, kung ganun subukan mo tugon ni Chen Fan. Sabay-sabay na nagcast ng kani-kanilang mga spells ang anim nagpakawala, ngunit gumamit lang ng isang fist technique si Chen Fan upang durugan ang mga ito nagkaroon ng pagsabog pagtila ng usok makikita ang ekspresyon ng apat. Chen Baixun sambit ni Master Yao talagang ito raw ay napakalakas at napaka-aggressive kayang-kaya nitong i-block ang lahat ng kanilang atake ng sabay, ganun pa man nilang atake pa raw ba ang kaya nitong i-block. Brother Chen dagdag ni Master Lee sumuko na lang daw ito ibigay na lang nito ang secret methods, at i-convert nila sa kapayapaan ang digmaang ito. Hindi umimik si Chen Fan makikitang napunit ang kanang bahagi ng kanyang damit. Makikita ang pag-aalala ni Ranran talaga rong hindi mahahandle ng mag-isa ni Chen Fan ang mga ito ngunit biglang sinabi ni Chen Fan na kung aasa lang ang mga ito sa ganitong paraan natatakot siyang ito ay hindi sasapat. Inilapat niya ang kanyang kaliwang kamay kay Ranran nag-infuse ng Divine Chi ibinalot kay Ranran na siyang ipinagtaka nito,
umangat inilayo ni Chen Fan sa Yanwu Mountain at sinabihang ilayo nito mula sa lugar na ito ang kanyang ontang sa pamamagitan ng telepathy. Mr. Baekhyun sambit ni King Sokya pakiusap pag-isipan niya raw ito, ngunit tumawa lang si Chen Fan sabay transform ngayong wala na rito si Ranran magagamit niya na ang kanyang buong lakas, at ito raw ay ang uunahin niya kaya agad na nag-perform ng isang teknik si King Sokya ang Tiger Dragon Great Secret Spell, ngunit ngumisi lang si Chen Fan naghandang magpakawala ng isang suntok, basag ang spell ni King Sokya nag-shatter tumagos sa dibdib ang tama. Sinabihan niya ang mga god-level cultivators na kayang-kaya niyang sanggahin kahit na ilang combination attack pa na gagawin nila ngunit ang tanong, ilan daw ba kaya mula sa mga atake niya ang masasangga nila? Nag-release ng isang teknik si Master Lee sumigaw na atakehin nila ito nang sabay gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang i-restrict ang katawan nito, at huwag hayaang magamit nito uli ang atakeng iyon. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa pagkakataong ito hindi niya maaaring i-block ang atakeng ito dahil kung ipagsasama-sama ng mga ito ang kanilang atake ito ay magiging katumbas na ng atake ng isang Earth-level deity at hindi niya ito kayang i-handle. Ganun pa man sa mundong ito ang kanyang bilis ay ang pinaka, mahihirapan ang mga itong patamaan siya sabay iwas sa paparating na atake. Nag-cast ng isang spell si Miss Zontai ngunit agad itong pinatamaan ni Chen Fan ng isang fist technique basag ang katawan, hasambit niya isang shadow clone, at makikitang nasa kabilang side na si Miss Zontai. Sinabi ni Chen Fan na ang isang magic item ay nakahandang mamatay para sa owner nito ngunit ilang beses daw ba kaya nito kayang magpakamatay para kay Miss Zontai. Stop him right there sigaw ni Master Lee agad na sumugod siguro Rama tutulong daw siya. Ngunit bigla na lang nag-blink sa harap niya si Chen Fan binigyan ng isang fist attack at binigyan pa ng ilang sunod-sunod tumilapon. Nagtaka si Chen Fan bakit daw ba pakiramdam niya tila bulak ang binugbog niya. Tumungo siya kay Master Lee binigwasan ng isang ngunit nagawa itong mablock ni Master Lee. Sinabi ni Chen Fan na sinasabing sa Wudang sect ang law at martial arts ay pinag-iisa nila, kaya nagtataka raw siya kung hanggang kailan ito magtatagal sabay bigay ng isa pang fist technique nagkaroon ng pagsabog tumilapon si Master Lee. Sumigaw si Master Yao na sugurin nila si Chen Baekhyun bigyan ng tsansang makahinga si Master Lee. Ngunit biglang sinabi ni Chen Fan na hindi pa siya tapos sabay summon sa kanyang flying sword. Sa araw na ito hayaan daw nilang ipakita niya kung ano ang isang tunay na god. Nagpakawala sumigaw depensahan daw nila ang kanilang mga sarili laban sa flying sword na ito. Tinamaan ang pito na wasak ang katawan ni Miss Zontai na putol ang espada ni Master Watanabe na pasukan ng dugo, nahati ang katawan ni King Sokya na siyang ikinagulantang ng dalawa. Sinabi ni Chen Fan na kaya niyang magpakawala ng 10 pa ngayon ilang atake daw ba ang maiiwasan nila. Napasabi si Master Yao sa kanyang isip na kung hindi lang dahil sa Lei Yinling malamang nagkapira-piraso na ang katawan niya. Chen Fan sambit ni Master Lee talaga raw bang magmamatigas ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na gaya ng sinabi niya na kanina, pagkatapos ng araw na ito ay mawawala na ng mga gods ang East. Napasabi si Miss Zontai sa kanyang isip na mayroon na lang 2 piraso ng artifact ang natitira sa kanya mamamatay na talaga siya kapag tinamaan pa siya ng 2 beses sinimulang i-reconstruct ni King Sokya ang kanyang katawan, at ikinabot naman ni Damon ang kanyang kaliwang braso. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang lahat ng mga God Realm experts na ito ay hindi madaling patayin ganun pa man ang mga ito raw ay mayroong bottom line. Pinakawalan uli ni Chen Fan ang kanyang flying sword tumagos sa braso ni Guru Sama wasak ang clone ni Miss Zontai. Napamura talagang naramdaman niya raw ang threat ng kamatayan at ni-reconstruct naman ni Damon ang kanyang katawan. No way sambit ni Damon kung hahayaan nilang mangyari uli iyon talagang mamamatay na sila. Nagpakawala uli si Chen Fan line-up sigaw ni Master Lee bumuo ng konstelasyon ang 7 sabay-sabay na nag-release ng Divine Chi nag-cast ng protective formation upang sanggahin ang flying sword na paparating. Subalit sumugod uli si Chen Fan ginawang letigo ang espada nagpakawala basag ang formation, sumugod uli ibinalik ang kanyang espada sa dati nitong anyo hati ang braso't katawan ni Guru Rama. Nagulantang si Master Watanabe nang makitang papunta sa kanya si Chen Fan nagbigay ng isang slash na siyang naging kanyang katapusan, si King Sokya ay sinapit ang parehong kapalaran, at maging si Miss Zontai ay hindi rin nakaligtas. Hasambit ni Chen Fan ang isang slash ay kaya lang pumatay ng 4 na tao mukhang talagang ang kanyang cultivation base ay hindi pa ganoon kataas,
at makikita ang reaksyon ng tatlo. Sinabi ni Master Lee na 7 silang mga God State martial artist kahit ang isang Earth level deity ay maaaring mamatay sa kanilang mga kamay ngunit bakit wala silang magawa laban kay Chen Beixuan? Chen Beixuan, who the hell daw ba talaga ito? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang tanong na ito, parang pumunta lang daw ito sa impyerno at humiling ng kamatayan. Chen Beixuan, sabat ni Master Yao sa mga sword slash na pinakawalan nito, malamang naabot na raw nito ang kanyang limit, hindi na ito makakapag-swing pa, hindi raw ba, kaya bakit hindi na lang daw nila itigil dito ang laban na ito? Hahatugon ni Chen Fan, ngayon ito raw ay nagmamakaawa na, napakahuli na raw para doon. Sinabi niya na raw kanina pa na papatayin niya silang lahat, dudurugin ang kanilang mga sekta, at buburahin sa mundong ito ang ano't sino man na mayroong koneksyon sa kanila, sabay labas sa gourd sinamon ang 9 flying sword. Well then, sambit ni Master Lee, sinabihan ang kanyang mga kasama na kung ganoon magkaroon na lang daw sila ng deathmatch kung hindi nila mismo maiiwasan ang kamatayan dito, paano pa raw ba kaya ang kanilang mga disciples? Fight, sigaw ni Damon sabay release ng chi, dear ancestor, sambit ni Master Yao, patawad daw sa gagawin niyang ito. Binitawan ng isang item, pinalutang inactivate, sinimulan ng magbigay ni Chen Fan ng command sa mga flying swords, pinakawalan. Sumigaw si Master Lee na siya raw ang haharap, Yao daw protektahan daw siya nito, at Damon magpakawala raw ito ng mga melee attack. Bumuga siya ng isang teknik, paparating na ang mga flying swords, nagpakawala ng lightning technique si Master Yao ngunit sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang first form ng Apex Martial Arts. Sumugod si Damon, nagpakawala ng sunod-sunod na atake na napakadali lang na iniwasan ni Chen Fan. Umatake si Chen Fan, tumama sa katawan ni Damon ngunit sinabi lang nitong hindi siya mapapatay ni Chen Beixuan, sabay regenerate. Nagpakawala ng isa pang atake si Chen Fan, wasak ang katawan ni Damon ngunit agad ding nag-reconstruct. Ganun pa man, nagulantang siya nang makitang aatake na naman uli si Chen Fan, sabog tumilapon at nag-reconstruct uli. Masama ito, sambit niya, hindi niya raw ito mapigilan. Nagpakawala ng Thunder Art si Master Yao, sinabihan si Damon na mag-hold muna ng kaunti. Ano, sambit ni Chen Fan sabay blink sa harap ni Master Yao, winasak ang item, ang katawan ni Master Yao. Inihiwalay nito ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, ngunit maging ito ay winasak din ni Chen Fan na siyang nagpasindak kay Damon, agad na sumibat. Sunod na inatake ni Chen Fan si Master Lee ngunit naggawa nitong mag-retaliate, you brat, sigaw niya, how dare you. Sumugod patungo kay Chen Fan ngunit sinabi lang ng ating bida na nilid nito ang 6 na God State experts upang patayin siya, ngunit ngayon 5 na ang namatay habang sumibat ang isa. Sa longevity na mayroon ito, maaari nitong magamit ang kapangyarihan ng isang Earth level deity kagaya ni Master Lin sa loob ng 3 oras, ganun pa man pagkalipas ng 3 oras. Kahit na wala na siyang gawin pa, mamamatay na lang ito ng kusa dahil sa power explosion. Sinabi niya na raw ditong hindi siya nanggaling sa ibang side ng gate, inakala niyang makokontrol nito ang kanyang greed, ngunit pumunta pa rin ito rito upang hanapin ang kanyang kamatayan. Hahatugon ni Master Lee, ang tsansa na maging isang immortal ay nasa harap niya, na paano naman daw siya makaka-resist. Ang kanyang master ay binigyan siya ng pangalang Chang Sheng na nangangahulugang immortality. Umasang makakamtan niya ang immortality upang ma-experience ang kabuuan ng lahat-lahat at magdala ng greatness sa martial arts world, ngunit sa huli hindi niya pa rin daw pala matatakasan ang batas ng kamatayan. Sinabi ni Chen Fan na kung hindi ka makakapass through sa heavenly tribulation o kaya naman lumipad sa labas ng universe, hindi mo makukuha ang tunay na immortalidad, mabubuhay ka lang ng matagal. Subalit sa araw na ito, siya na si Chen Beixuan, idinideclare niyang papatayin niya si Li Changsheng ng Wudang sect sa peak ng Yanwu Mountain. Nagpakawala Li Changsheng, gaano katagal daw ba kaya ito mananatiling buhay? Ilang mga trump card pa ang mayroon ito. Ano tugon ni Master Lee, gaano katagal siya makakasurvive? Hindi raw iyon ang bagay na dapat na ipag-alala ni Chen Beixuan kundi ang isang ito. Kung sakaling siya man ay mamamatay, isasama niya ito sa hukay. Lumutang ang vilya, inihagis ni Master Lee patungo kay Chen Fan. Hasambit ng ating bida ni hindi raw ito kayang gawin ni Lin Shuming, ngunit kaya itong gawin ni Master Lee, sabay bitaw ng isang slash. Nag-release ng matinding divine energy si Master Lee, nagsabing although ang katawan ng isang Tianxian expert ay malakas ngunit ito ay hindi isang immortal, maghintay lang daw ito hanggang sa mahuli niya ito.
gagamitin niya ang kabuuan ng bigat ng Yanwu Mountain. Maaari niya rin daw itong ihagis sa magma, maraming paraan upang mapatay niya ito. Subalit sumagot lang si Chen Fan na ang dami nitong sinasabi sabay pakawalan ng sunod-sunod na suntok. Bumagsak si Master Li patungo sa isang bundok na hulog sa Yanwei Lake. Sinabi ng isa na buti na lang daw at ang mga mamamayan ng area na ito ay kanina pa nag-evacuate. Sinabi ng isa pa na wag daw nitong sabihing ang mga naglalaban doon ay mga uri ng gods. Mula sa Yanwei Lake ay umahan si Master Li. Umangat ang tubig, gumamit ng water art, umatake patungo kay Chen Fan, ngunit madali lang itong nineutralize ng mga flying swords. Tumagos patungo kay Master Li, ngunit nagawa itong ma-deflect ni Master Li gamit ang isang fist technique. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na hindi na maaaring patag-alin niya pa ito. Kailangan niya pang habulin ang demon na yun. Kailangan niya nang gamitin ang kanyang trump card ngayon sabay release ng napakatinding divine energy. Li Changsheng, sambit niya, maswerte daw ito at makikita nito ang blade niya na ito. Dapat na masatisfy daw ito kahit na mamamatay pa ito rito. Ito ay sambit ni Master Li sa kanyang pagkagulantang mayroong lumathaw na mark sa noo ni Chen Fan. Nagsabing ginawa niya ang blade na ito nung maabot niya ang Divine Sea Realm. Ginamit niya ang kanyang spiritual power at true essence upang e-forge ito. Ito ay tinatawag niya na Spirit Yuan Blade. Ito ay ginagamit sa pagpatay ng mga spirit. Mayroong espada na lumabas mula sa kanyang noo. Idinagdag ni Chen Fan na normally itinatago niya lang ito sa kanyang mind, hindi niya ito ginagamit. Ganun pa man, sa araw na ito ay gagamitin niya ito upang pumatay ng isang mortal deity, kaya ituring daw ito ni Master Li bilang celebration gift. Inilipat ito ni Chen Fan sa kanyang kamay at pinakawalan, tagos sa katawan ni Master Li, tagos sa kanyang kaluluwa. Napasukan ng dugo, hindi raw siya makapaniwala. Sa huli ay natalo pa rin siya at tuluyan ng nahulog sa tubig. Mukhang magkakaroon ng piyesta ang mga isda. Napasabi si Chen Fan na hindi madali para sa kanya na i-draw ang Spirit Yuan Blade. Isang beses niya lang itong ginamit, ngunit 1/3 na ng kabuuan ng kanyang spiritual essence ang nawala. Tumingin si Chen Fan sa ibaba, napansin niyang naroon si Ranran Mengmeng at ang iba pa. Hasambit ng isa, hindi raw ba kaya na ito ay si... Bumaba si Chen Fan, makikita ang reaksyon ni Chen. Dinaanan niya si Yang Chao at ang isa pa, dumiretso kay Ranran, humingi ng tawad dahil na-involve niya raw ito. Sinabi ni Ranran na wala yun, masaya siya at ayos lang ito, at sinabi naman ni Chen Fan na pakiusap hingi siya nito ng tawad kay Ontang dahil nawasak na ang villa. Magpapatayo na lang daw siya ng bago sa parehong lokasyon at iyon na ang kanyang ibibigay na regalo. Sabay baling ng tingin, nag-release ng Divine Chi at umalis na. Nagtanong si Mengmeng kung talaga bang iyon ay si Chen Fan, ngunit hindi umimik si Ranran at mula doon ay kumalat na nga sa buong Chuzhou ang patungkol sa ginawang pagpatay ni Chen Fan sa 6 na mga God State experts. Napasabi si Chen Fan na kailangan niyang mahabol ang vampire na demon na yun, na markahan niya na ito ng kanyang spiritual essence, kaya kahit na magtago pa ito sa kasuluk-sulukan ng mundo mahahanap niya pa rin ito. Ilang sandali pa pagdating niya sa Shishui ay naramdaman niya ang fragment ng presence ni Damon. Masama ito, sambit niya sa kanyang isip, narito raw ang kanyang ama ngayon. At sa labas ng bahay ni na Chen Fan sa Shishui ay maririnig ang tatlong ito na pinag-uusapan ang patungkol sa nangyari kay Mr. Chen Kexing. Bumaba si Chen Fan, hindi na malaman ng personal assistant ni Mr. Chen Kexing kung ano ang gagawin. Agad na nagdash patungo sa loob si Chen Fan, dumiretso sa kanyang ama at makikita ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Mula sa katawan ni Mr. Chen ay lumabas ang fragment ng spirit ni Damon. Dear Mr. Chen, Baeksuan, ang kapangyarihan daw na mayroon ito ay sapat na upang hangaan niya ito, ngunit since ito ay isang hamak lang na tao sa mundong ito ay mayroong mga kahinaan. At gaya ng nakikita nito, ginamitan niya ng Blood Genesis Curse ang ama nito, isa sa pinakamatandang curse sa mundong ito, isang curse na hindi napapawi. Hindi na raw nito kailangang magsayang pa ng lakas upang gamutin ang ama nito. Ang kailangan lang nitong malaman na ang curse na ito ay makakaapekto sa kanyang ama hanggang sa sandaling ito ay mamatay. Ito ay gagapang patungo sa kanyang blood vein at bone marrow. Kailangan niya itong nourish gamit ang energy ng isang peak stage martial artist upang mapanatiling buhay. Ngunit syempre maaari nang itigil ni Mr. Chen ang kanyang paghinga kung hindi ito titigil sa paghabol sa kanya, kaya ano-ano raw ba sa tingin nito. Nagbigay lang ng isang slash si Chen Fan, tumama sa mukha nito.
Napatiklop ng kamao tila sa sabog na ang mga ugat sa braso sa galit. Nagsabing ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak ay ang pinakamahalaga sa kanya sa mundong ito. Kaya ang sino mang magtangkang manakit sa mga ito, Vampire Demon dagdag ni Chen Fan kinuha niya ang kung anong bagay man ito Vampire Demon dagdag niya siya na si Chen Baeksuan ay nanunumpa sa kabuuan ng mundong ito. Nahahabulin niya ito kahit na saang sulok ng universe pa man ito pumunta, hahanapin niya ito at papatayin, hihigupin ang kaluluwa nito susunugan sa loob ng 100 taon, at uubusin ang buong lahi nito. Ginawa niya ang vow na ito at hinding-hindi niya ito babawiin, kung hindi niya ito mapapatay hinding-hindi siya tatapak sa immortal realm. Naglabas ng talisman si Chen Fan ginamit ang 10,000 Technique Sect 7 Words of Kill nagsulat sa talisman ng 70 kataga, bawat kataga ay kill. Pinalipad niya ito idinagdag na magmula ngayon palagi niyang gagamitin ang kanyang divine sense upang hanapin si Damon, kahit na ilabas pa nito ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan o kaya naman magkaroon ng rebirth, hinding-hindi ito makakatakas. Gagamitin niya ang kanyang cultivation path upang tapusin ito, hindi siya titigil hanggat hindi ito namamatay. Sa isang maliit na bayan na daan-daang milya ang layo mula kay Chen Fan ay makikitang naglalakad si Damon. Chen Baeksuan sambit niya hindi nito alam na ginamit niya ang trick na ito hindi raw ba? Sinasabi ng iba na ang cultivator na katulad nito ay mayroong kakayahang i-cut ang connection nito sa mundong ito ngunit paano naman daw nito magagawang isuko ang kanyang kadugo. Nang bigla siyang may napansin agad na nag-release ng isang teknik upang i-deflect ito pala ay ang talisman na pinalipad ni Chen Fan, tumama sa katawan ni Damon at nag-register sa kanyang utak ang mensahe ni Chen Fan. Yudam Chen Baeksuan sambit niya hindi raw ba ito nag-aalala sa kanyang ama, nagpatuloy sa paglalakad. Sa ibang dako naman ay inutusan ni Chen Fan ang servant na umalis sa silid palabasin din ito ang lahat ng mga nasa loob ng bahay, na agad namang sinunod ng servant. Nagcast ng spell si Chen Fan babalutin ng barrier ang buong bahay, at sa labas ay makikitang nasa labas na ang lahat, at inutusan ng personal assistant ni Mr. Chen ang isa na tawagan si Mrs. Wang Yun at Grandpa Chen. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga si Grandpa Chen, Mrs. Wang Yun, Master Hua Yunfeng at iba pa. Sinabi ni Master Hua Yunfeng na mukhang ginawa raw ni Master Chen ang formation na ito upang hindi sila makapasok, at pinakalma niya ang ina ni Chen Fan wag daw itong mag-alala, mayroon dong sapat na kapangyarihan si Master Chen upang gamutin ang ama nito. Oo tama yun dagdag naman ni Yu Wenjing si Chen Fan daw ngayon ay isa ng divine being, kayang-kaya nitong basagin ang kahit na anong uri ng curse. Well tugon ni Mrs. Wang Yun ngunit kahit na ganun pa man, gusto niya pa rin dong makita ang kanyang asawa. Hay sambit naman ni Grandpa Chen napakatigas daw kasi ng ulo ni Chen Kexing, kung nakinig lang daw sana ito sa kanya na tumigil na sa kanyang trabaho dito sa Sheshui at doon na lang tumira sa Jinling hindi na raw sana mangyayari pa ang bagay na ito. Sa loob naman ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang Genesis Blood Curse na ito ay napakahirap na i-deal. Ginamit niya ang kanyang spiritual sense upang iskan ang bawat sulok ng katawan ng kanyang ama, at natuklasan niyang ang curse ay umabot na sa mga blood veins nito. Maliban na lang daw kung lisanin ng kanyang ama ang physical na katawan nito mag-reincarnate o magkaroon ng bagong katawan, ang curse na ito ay hindi mawawala at maaari pa itong maka-infect sa iba. Ngunit bakit daw ba't tila medyo pamilyar ang curse na ito, hindi raw ba't ganito rin ang Genesis Bloodline spell ng Vampire Clan? Bawat isa sa mga greatest clan at sects ay mayroong teknik sa kung papaano gamutin ang Genesis Bloodline spell at base sa kanyang knowledge sa kanyang nakaraang buhay, mayroong 12 na nito. Ganun pa man ang maaari niya lang na magamit sa mundong ito at considering ang cultivation level na mayroon siya ngayon ay nasa mga 3 lang. Ang una ay ang makahanap ng pure blood vampire extract ang blood essence nito gamitin sa paggawa ng talisman upang i-counter ang spell. Ganun pa man paano raw ba siya makakahanap ng isang pure blood vampire dito sa Earth, isa pa ang mga ito ay mga Tianxian-based creature sa kasalukuyan kung lalabanan niya ang mga ito ang tanging magagawa niya lang ay ang pamatas, hindi siya sigurado kung mapapatay niya ito o hindi. Ang pangalawang paraan ay ang humingi siya ng tulong sa Peaceful Mind Thousand Talisman Sect. Ang mga iyon ay kilala sa pag-cure sa anumang uri ng curse,
kaya lang aabutin siya ng at least 49 na araw bago makarating doon. Iyon ay napakahaba. Ang pangatlo naman ay ang makakuha magkaroon o makagawa ng Living Tree Talisman na specialty ng Tree Clan. Ito ay nangangailangan ng spiritual blood at spiritual essence ng Divine Tree upang malikha. Ito ay napaka-effective sa pag-break ng mga spell ng Vampire Clan. Ang Azure Immortal Body na mayroon siya ngayon ay ang legacy ng Ancient Azure King, though ang success na mayroon siya sa pagko-cultivate nito sa kasalukuyan ay hindi pa ganoon katindi, ito ay sapat na upang maging panghalili sa spiritual blood at spiritual essence ng Divine Tree. Nag-release ng Divine Chi si Chen Fan in-extend ang kanyang kamay nag-cast ng spell, idinagdag sa kanyang isip na ang spiritual talisman na ginagamit ang spiritual blood ng isang divine body ay sapat na upang bumuhay ng patay at gawing buong katawan ng isang skeleton. Kailangan niyang gamitin ang spiritual imprint upang sumulat ng talisman. Marahil sa cultivation level na mayroon siya ngayon ito ay medyo kalabisan, at ilang sandali pa ay sinimulan niya ng gawin ang spiritual talisman. Mula doon ay inactivate niya ito inilapat sa katawan ng kanyang ama, lumutang nagsimula ng umepekto at makalipas ang 3 araw, bumuti na ang pakiramdam ni Mr. Chen. Lumabas na si Chen Fan nagtanong ang kanyang ina kung kamusta na ang kanyang ama. Don't worry mom, tugon ni Chen Fan, maayos na raw ang pakiramdam ng kanyang ama ngayon. Sabay hakbang nagtanong si Mrs. Wang Yun kung saan ito pupunta. Sumagot si Chen Fan na may papatayin siya. Damon the Vampire, sambit ni Chen Fan, kung siya na si Chen Baixuan ay hindi ito mapapatay hindi niya na ipo-prove ang kanyang martial way uli at umalis na siya. Mukhang napakabilis daw nitong tumakbo, nakaalis na ito sa Central Asia sa loob lang ng 3 araw. Tinawagan niya si Sparrow at humingi ng impormasyon patungkol kay Damon the Vampire. Sinabi ni Sparrow na mayroon siyang impormasyon patungkol kay Damon sisend niya raw ito kay Chen Fan ngunit kailangan daw nitong mag-ingat. Si Vampire Damon ay isang napaka-high rank na martial artist. Ito ay nabubuhay na sa loob ng mahigit 1 taon. At ito rin ay ang nasa likod ng 3 pinakamalalaking underground organization sa buong mundo. Alam ko, tugon ni Chen Fan, ipinadala na ni Sparrow ang impormasyon, binuksan ito ni Chen Fan, binasa, at mapag-aalamang si Damon pala ay nagmula sa isang ancient noble clan sa Romania. Mayroon itong kaunting dugong Chinese, maraming alam na mga bagay, maraming alam na mga secret techniques at martial arts, na-awaken na ang vampire power, at halos isa ng immortal. Ito rin ay ang pinakamalakas na martial artist sa buong Western Underground, napakahirap na malaman ang limits, at hinihinalang ito ay isang tunay na god. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, mukhang itinago raw pala nito ang kanyang tunay na kapangyarihan, ganun pa man kahit na gaano pa ito kalakas at kamaimpluwensya, hindi ito makakatakas sa kamatayan. Sa pagpapatuloy ni Chen Fan sa kanyang paghahabol ay ginamit ni Damon ang lahat ng kanyang puwersa, nag-reward ng mahigit sa 100 bilyon upang i-intercept lang si Chen Fan, ngunit dinurog lang ni Chen Fan ang mga ito. Winasak niya ang 3 malalaking organizations, pinatay ang 7 Grandmasters, at ini-slaughter ang mahigit sa 1,000 katao. Lumipat ang eksena sa Europe, partikular sa loob ng isang lumang castle, kung saan makikitang mayroong inimbitang 3 individual si Damon. Ang mayroong gray na buhok at matulis na tenga ay si Arthur, ang sect master ng Sigod sect, ang nasa gitna ay si Sandro, ang great dancer master ng Wither Castle, at ang isa naman ay si Norland, ang chief ng Underground Council. Sinabi ni Arthur na si Damon daw ay mayroong napakakaunting guts. Arthur, my friend, sambit ni Damon, kailangan daw nitong malaman na si Chen Baixuan ay lubhang napakalakas. Ang lakas nito ay beyond sa kanilang imagination. 7 silang mga God State experts ang nilabanan nito ng sabay, ngunit ang 6 ay namatay sa mga kamay nito. Mr. Damon, tugon ni Arthur, mukhang sa sobrang takot nito kay Chen Baixuan naging stupid na ito, o hindi naman kaya na nasobrahan lang ito sa tulog kung kaya wala na itong alam patungkol sa greatness ng science sa era na ito. May ipinakita si Arthur na siyang ikinagulat ni Damon. Sinabi ni Arthur na ito ay ang first generation 3D battle armor, invention ng kanilang sect sa tulong ng Dassault Company, though mayroon silang issues patungkol sa mga materials kaya hindi nila ito mass produce, may nagawa na raw silang ilang dosina nito. Idinagdag naman ni Norland na ang high-tech invention na ito ay mayroong kakayahang mapigilan si Chen Baixuan.
Well kung ganun good tugon ni Damon, at makikitang nasa itaas na si Chen Fan. Vampire Damon sigaw niya lumabas daw ito ngayon, nagpakawala ng atake nagdulot ng pagsabog. Lumipad pa itaas si Damon Chen Baeksuan sambit niya paano siya nahanap nito ng napakabilis. Imposible anong uri daw ba ng teknik ang ginamit nito upang matrack siya. Ngunit sumagot lang si Chen Fan ng go to hell at doon magtanong sabay pakawala sa kanyang flying sword na palunok ng laway si Damon wasak ang katawan, ngunit agad din na nag-regenerate. Hasambit ni Chen Fan titingnan niya raw kung ano ang mas mabilis ang regeneration rate ba nito o ang kanyang espada, inatake ng walang tigil si Damon na pasigaw, napahingi ng tulong. Nagcast ng isa pang teknik si Chen Fan hinuli si Damon, nang biglang nakialam ang tatlo. Mr. Chen Baeksuan sambit ni Arthur nagpakilala siya raw ay ang sect master ng Author Sect, pakiusap makinig daw ito sa kanya. Ang Western Underworld daw ay voluntaryong magbibigay ng regalo kay Mr. Chen Baeksuan, maaari itong pumili ng kahit na anong gusto nito bilang compensation, at ipapatanggal din nila kay Damon ang curse. Subalit sinabi lang ni Chen Fan na tumabi ang mga ito dahil kung hindi mamamatay din ang mga ito. Chen Baeksuan sabat ni Sandro sila raw ay hindi natatakot dito. Ang lugar na ito ay ang kanilang teritoryo kahit na malakas pa ito wag daw itong mga ahas na manggulo rito. Dahil sigaw ni Chen Fan sabay command sa kanyang flying sword na siyang ikinabahala ng tatlo not good sambit ni Arthur activate daw nila ang protective formation ngayon din, at ganoon na nga ang nangyari. Ganun pa man nagkaroon ito ng matinding damage pagtama ng flying sword at naglabas si Chen Fan ng isa pa. Shit sambit ni Sandro ito raw ay hindi na mahahandle pa ng protection layer kailangang gamitin na nila ang kanilang sariling lakas, sabay-sabay na nagcast ng spell pinatibay ang formation. Nagpakawala si Chen Fan ng dalawa pang sunod-sunod na teknik, nagcast ng kung anong teknik sa Damon patungo sa tatlo upang i-boost ang energy ng mga ito, ngunit nagulantang siya nang ipinirform ni Chen Fan ang Fairy Clan Sword Technique basag ang protective formation kasabay ng dalawa. Nagbigay ng command si Chen Fan sa flying sword inatake si Damon. Damit sambit nito sa kanyang isip wala raw silang magawa upang mapigilan si Chen Fan. Nagcast naman ng water art si Arthur upang saluhin ang flying sword na pinakawalan ni Chen Fan sinigawan na tumigil na ito hindi niya mapapatay si Damon. At isa pa hindi niya ito maaaring patayin kilala daw ba nito kung sino ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wala siyang pake kung sino pa man ito sa araw na ito ay papatayin niya si Damon, at ang sino mang haharang sa kanya ay mamamatay din tumagos ang flying sword sa water art ni Arthur demiretso kay Damon, nang biglang mayroong sumulpot sinalo ang flying sword binasag. Nilapitan ito ni Chen Fan at tinanong kung sino ito, nagbigay naman ng pagbati ang lalaki nagpakilala bilang Black Juke. Nagtanong si Chen Fan kung ito ba ang guardian ng lugar na ito. Oo tama tugon ni Juke siya raw at ang kanyang mga kaibigan ay pinoprotektahan na ang ancient empire na ito sa loob ng halos 300 taon. Hasambit ni Chen Fan ito ba ay isang pure-blood vampire? Iyon ay malabo dahil kung ito ay isang pure-blood vampire dapat hindi raw nagkaroon ng injury ang kamay nito. So ito raw ba ay isang half-blood vampire? Sumagot si Juke na mukhang talaga raw palang si Mr. Chen Baeksuan ay ang Mighty One ng Eastern, at mukhang marami itong nalalaman patungkol sa kanilang vampire race. Hasambit ni Chen Fan hindi raw siya makapaniwalang ang isang noble half-blood vampire ay nag-i-exist pa rin sa napakahirap na planetang ito, ganun pa man dapat wag na raw itong magtangkapang pigilan siya dahil kahit na ang isang pure-blood mature vampire ay hindi makakapigil sa kanya sa pagpatay sa asshole na si Damon. Uncle sigaw ni Damon hinabol daw siya ng bastard na ito mula China hanggang dito, at maaaring mayroon daw itong koneksyon sa Divine Sect kailangan daw nila itong hulihin ngunit sumigaw lang si Juke na tumahimik ito. Pakiusap Mr. Chen Baeksuan sambit niya alam niya wrong ito ay ang pinakamalakas na martial artist sa East ngunit si Damon ay mayroong noble bloodline na dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ay descendant ng isang great person at ito ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon kaya pakiusap itigil na nito ang binabalak niyang gawin, bilang compensation ibibigay nila ang cultivation technique ng Earth level deity ng Western o kaya naman ang sacred weapon ng kanilang saint at kung sakali namang gusto nito ang lahat ng iyon, ibibigay nila itong lahat ngunit sumagot lang si Chen Fan na tumabi ito kung ayaw nitong mamatay din.
Hasambit ni Arthur mukhang talagang wala raw itong kaalam-alam sa tunay na identity ni Sir Blackduke. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi niya na kailangang malaman pa ang patungkol dun, wala siyang pake, sabay atake kay Damon. How dare you, sigaw ni Duke, nagpakawala ng isang slash, dineflect ang atake ni Chen Fan, at mararamdaman ang impact. Sinabi ni Duke sa dalawa na tumakbo na siya na ang pipigil kay Chen Baeksuan, nagcast ng isang skill, at nagpakawala. Makikita ang reaksyon ng dalawa, agad na sumibat, hindi kayo makakatakas, sigaw ni Chen Fan nang biglang may nagpakawala ng mga missiles, kaya huminto si Chen Fan upang mag-cast ng defensive spell. Chen Baeksuan, sigaw ni Duke, marami raw siyang isnet up na mga trap sa lugar na ito, kaya pakiusap tumigil na ito sa kanyang actions, at makikita ang isang hukbo ng special force na nakasuot ng high-tech armor at equipped ng mga railguns. Mayroon ding lumitaw na 53 vampire warriors na tinrain daw mismo ni Duke, pinalibutan si Chen Fan. Ang mga ito raw ay mas malakas pa sa mga Blood Wolf warriors ng Russia. Nakatutok ang mga lasers sa buong katawan ni Chen Fan. Besides, dagdag ni Duke, mayroon daw silang mga baril na gumagamit ng mutant rounds at laser cannon rounds na nakatutok kay Chen Fan. Kahit na ang katawan pa raw nito ay Earth Immortal, hindi niya mahahandle ang lahat ng ito. Ganun pa man, titigil sila kapag tumalikod ito at umalis dito. Ano raw ba sa tingin nito? Indeed, sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, sa bawat sulok daw ng lugar na ito mayroong mga sandatang nakatutok sa kanya. Ano, sigaw ni Damon. Chen Baeksuan, hindi pa rin daw ba ito susuko? Hahatugon ni Chen Fan, talaga raw bang umaasa sila ng ganito sa mga basurang ito? Kahit nga raw ang ancient vampire god ay hindi nangangahas na threaten siya ng ganito. Ginamit uli ni Chen Fan ang kanyang Spirit Yuan Blade, nagpakawala patungo kay Damon, ngunit agad na nag-react si Duke at dineflect ito. Nagpaputok ang Special Forces, sumugod ang mga Vampire Warrior. Binabalak saluhin ang Spirit Yuan Blade, hasambit ni Damon, talaga raw bang magtatangka pa rin itong patayin siya, mayroon siyang katawan ng isang immortal. Hindi siya mamamatay kahit natamaan pa siya ng flying sword nito nang biglang bumulusok patungo sa kanya ang Spirit Yuan Blade, tagos sa kanyang katawan, tagos sa kanyang kaluluwa, wasak. Nawala ng malay, buhay, unti-unting nahulog, at sinabi ni Chen Fan na kahit na mayroon pa itong immortal body, mamamatay pa rin ito kapag nawasak ang kanyang kaluluwa, at makikita ang reaksyon ni Arthur at ng iba pa hindi makapaniwala sa nangyari. Chen Baeksuan ang gagalaiting, sambit ni Duke habang nagpipigil, alam daw ba nito kung ano ang ginawa niya? Oops, tugon ni Chen Fan, pinatay niya lang daw ito, ano naman? Makikitang mayroong mga kadenang nakapalibot sa kanya na pigtas, nagsabing ang 7 kills talisman na ginawa niya ay na-release na. Pagkatapos nito, kapag naabot niya na ang Tianxian realm, hindi na siya haharap pa sa Evil Heart Tribulation. Kill him, sigaw ni Duke, nagpakawala ang Special Forces, ngunit sumugod lang si Chen Fan, titingnan niya raw kung mayroong magagawa ang mga ito sa kanya. Inatake ang isang sundalo, bagsak, tumungo sa isang machine, wasak, at sumugod patungo sa kanya ang mga Vampire Warriors. Hasambit ni Chen Fan isang grupo ng mga Mixed Blood Abomination, nagtatangkang threaten siya, sabay slash, sumugod ang iba pa ngunit wala ring silbi. Blackduke, sambit niya, gusto pa rin daw ba nitong makipaglaban sa kanya? Chen Baeksuan, sigaw ni Duke, nang ahas itong patayin ang descendant ng individual na yun, gagamitin ng kanilang vampire race ang kanilang buong lakas at puwersa upang mapatay lang ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na well, ang kailangan lang naman daw nilang gawin ay ang sumugod sa kanya, ngunit wag daw siyang sisisihin ng mga ito kapag inubos niya sila. Nagbigay ng order si Duke at nag-retreat na sila. Pinagmasdan ni Chen Fan ang pag-alis ng mga ito, napasabi sa kanyang isip na nararamdaman niya ang wave ng threatening force malayo mula rito, nakatutok papunta sa kanyang direction. Natatakot daw siyang ito ay isang nuclear weapon. Ngunit then hindi naman daw siguro stupid ang mga iyon upang i-launch ito sa harap niya. Kung ang mga ito ay pure blood vampire, medyo matatakot daw siya. Ngunit ang mga ito ay mga hamak lang na mga half-blood, paano naman daw nila maaabot ang level na iyon at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar? Ini-enjoy ni Chen Fan ang kanyang kape nang biglang maririnig ang isang boses. Sir, sambit nito, mukhang nagdulot na naman daw ito ng malaking trouble para sa kanyang sarili. Nagulat si Chen Fan nang makitang ito pala ay ang Blood Wolf King na si Mr. Oleg Nikolaevich at Natasha, nagsabing pumunta rin daw pala ang mga ito rito.
Sinabi ni Mr. Oleg na si Black Duke ay isa sa 23 Guardians ng Alpha Vampire, at mayroon itong 4 na kaibigan. At kung ang mga kataga ng Black Duke na iyon ay totoo, marahil ang Vampire Daemon daw na iyon ay ang direct descendant ng sinasabing Ancient Vampire. Ancient Vampire, patanong na sambit ni Chen Fan. Sinabi ni Mr. Oleg na iyon ay ang huling vampire sa mundong ito ayon sa alamat. Kaya kung talagang ito raw ay buhay pa, nangangahulugan lang na ito ay namuhay na sa loob ng mahigit 1,000 taon. Ayon sa alamat, ito ay natutulog sa isang lumang kastilyo, ito ay gumigising bawat 100 taon at sa tuwing ito ay gumigising, ito ay nagdudulot ng malawakang bloodbath, lumalamon ng buong syudad, pumapatay ng daan-daang libong tao. Ngunit kahit na ang nilalang paraw na iyon ay hindi nag-e-exist, isa ng napakalaking problema si Black Duke at ang 4 na vampire na pinamumunuan nito. At ang influence ng 5 individual na ito ay halos sakop na ang kabuuan ng buong Western world. Lumipat ang eksena sa Northern Europe, partikular sa Death Manor kung saan naruroon ngayon si Chen Fan. Ang mga ito naman ay ang arbitration, narito rin ang isa sa 5 arbitrate, ang Black Knight na si Claude. Hasambit niya mukhang alam na ni Chen Baixuan na narito sila, ang isa namang ito ay ang Eldritch Duke na si Levenchi. Nagsabing ano naman daw ba ang problema kung alam na ni Chen Baixuan hindi rin naman daw mababago nun ang resulta, mamamatay pa rin ito. Sinabi ni Duke na wag nilang i-underestimate si Chen Baixuan dahil ang mga God State experts na napatay nito ay higit pa sa bilang ng kanilang arbitration. Ano naman tugon ng Left Hand of Death na si Endreno? Nagpatuloy sa pagyayabang. Dagdag naman ng Spirit of War God na si Bar. Chen Baixuan, sigaw ni Duke, sila raw ay ang arbitration of the Black Church, pinapatawa nila ito ng death sentence. Death sentence, sigaw ng 3, at ganoon din ang paulit-ulit na sigaw ng iba pa. Lumabas si Chen Fan at mapapansin na narito rin ang kanyang mga disciples, mukhang sumunod pala ang mga ito sa kanya. Sinabi ni Kuroki na kailangan pang mag-cultivate ng mga ito ng 1,000 taon o higit pa upang matalo ang kanilang master. How dare you, sigaw ng mga members ng arbitration, at sinabi naman ni Claude na sa nagdaang ilang libong taon, ngayon lang daw mayroong nang ahas na makipag-mess ng ganito sa kanilang arbitration, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang mga ito ay walang mga sapat na qualifications na makipaglaban sa kanya, tawagin na lang daw ng mga ito ang kanilang master. Sumagot si Claude na ang kanilang master ay hindi lumalabas ng ganoon lang kadali, nang ahas itong patayin ang beloved descendant ng kanilang master, kaya puputulan nila ang ulo nito at dadalhin ang dugo nito sa kanilang master. Kill him, sigaw ni Duke. Sumugod ang mga members ng arbitration, habang sumigaw naman si Kuroki na i-activate ang True Martial Arts 7 Killing Formation sabay pakawalan ng isang slash, sinalo ng ibang mga members ng arbitration. Hasambit ni Claude ito raw ay medyo interesting, at sinabi naman ni Levenchi na kahit na saglit lang hindi magawang makaresist ng mga iyon, besides ang malaking tao daw na iyon na nasa tabi ni Chen Baixuan ay isang pure physical God state, mahirap na i-deal. Agad na nagdash si Bar patungo kay Tongshan nang marinig ito, siya na raw ang bahala sa taong ito. Agad na nag-release ng chi si Tongshan, nagsabayan ang dalawa, nagkaroon ng pagsabog. Hahahasambit ni Bar, magpatuloy daw sila sabay na nag-roar, at nagpatuloy sa bakbakan. Lumapit si Levenchi kay Chen Fan, ngayon sila naman daw, at inutusan ni Chen Fan si Kuroki na protektahan si Yu Wenjing. Manood na lang daw ito kung paano niya pugutan ng ulo ang mga ito na agad namang sinang-ayunan ni Kuroki. Humakbang si Chen Fan, sumigaw na sumugod silang lahat, pinakawalan ng kanyang Wu Yuan flying sword. Hasambit naman ni Claude kung ganun tikman din daw nito ang kanyang espada, agad na dineflect ang flying sword na paparating na siya namang ikinagulat ni Kuroki. Hasambit ni Claude, so ito na raw ba ang limit nito? Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang kanyang Wuyuan sword ay napakamakapangyarihan, ngunit nagawa nitong ma-deflect, nangangahulugan lang na ang pulang espadang gamit nito ay isang spiritual weapon. Hasambit niya, so kaya nitong i-block ang kanyang isang slash. Ngayon titingnan niya raw kung magagawa nitong ma-block ang 10 ipinirformang sword mirror image technique. Shit, sambit naman ni Claude sa kanyang isip, na tatakot daw siyang hindi niya mahaharang ang lahat ng ito. Naglatag ng maraming mga blood swords upang subukang sanggahin ito, ganun pa man tila wala ring silbi. Tumagos mula rito ang ilang mga flying swords rekta sa kanyang katawan, bumagsak.
Ilang sandali pa ay tumayo siya napasabi sa kanyang isip na although mayroon siyang indestructible body ngunit ayon sa status na nakikita niya ngayon, siya ay walang panama sa Chen Baixuan na ito. Hasambit naman ni Chen Fan not bad para sa isang half-blood vampire. Ganun pa man kapag tinadtad niya ng pinong-pino ang laman nito makakapag-resurrect pa rin daw ba ito? Agad na ipinirform ang 1 sword to 100 technique nagpakawala. Na siya namang ikinagulantang ni Duke hindi raw ito kaya ni Claude kailangan nila itong tulungan. Hehe tugon naman ni Endreno pagkalipas ng mahabang panahon sa wakas magsasanib puwersa na sila uli upang pabagsakin ang isang kalaban, nagpakawala sila Venchi ng Eldritch Spiritual Energy, na twist mula sa impact, naghanda na ring mag-cast si Endreno nagpakawala, habang ipinirform naman ni Duke ang Demon Slaying Blow lumitaw ang isang black hole kaya napilitan na si Chen Fan na i-retrieve ang kanyang flying sword. Chen Baixuan sambit ni Claude ang spiritual weapon daw nito ay halos basag na mayroon pa raw ba itong ibang itinatago, ilabas niya na raw ito. O ganoon ba sambit ni Chen Fan sabay labas ng isang item yung item na pag-aari ni Master Yao, inactivate ni Chen Fan ang lightning seal, at nagsabing ang stupid na Yao Daoyi na iyon ay siniswing lang ito upang mag-summon ng lightning, nag-burst nagpakawala. Sinabi ni Duke na ito ay ang divine weapon na mayroong lightning attitude maaari nila itong e-block ipinirform ni Venchi ang Eldritch Spiritual Energy upang sanggahin ito. Naghanda si Claude sumugod patungo sa item kasabay ni Endreno nag-cast ng kung anong teknik. Nagtagumpay sila sa pagpigil sa lightning seal at nag-perform ng isa pang teknik si Venchi at Duke upang subukang i-devour ang lightning seal. Lumingon si Duke kay Chen Fan tumigil na raw sila sa paglalaro kailangang patayin na nila si Chen Baixuan sa pinakamabilis na paraan agad na sumugod kay Chen Fan nag-deliver ng Great Demon Slayer Punch. Nice one sambit ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na ang Great Demon Slayer Punch na ito ay punong-puno ng destructive power isang high-level technique. Ito raw ay teknik ng isang tunay na cultivator. Agad siyang kumilos sinalubong ito ng isa ring fist technique, at maririnig ang pag-crack ng mga buto sa kamao ni Duke. Umatras siya ng bahagya nag-release ng Divine Chi ginamit ang kanyang kabilang kamay, nakipagpalitan kay Chen Fan. My turn sambit ni Claude umatake, ngunit sinalo lang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay na siyang ikinagulat ni Claude paano raw ito nagkaroon ng ganito kalakas na katawan ni ito raw ay mas malakas pa sa katawan na mayroon ng kanilang vampire bloodline, ngunit iwinaksi lang ni Chen Fan ang blood sword ni Claude nagsabing hinding-hindi niya ito maiintindihan. Napasabi si Endreno na halos maabot na ng kanyang big brother at second brother ang kanilang limit. Sinabi ni Venchi na si Chen Baixuan ay napakamakapangyarihan ngunit dapat hindi nito pinatay ang descendant ng kanilang master, at hindi ito dapat na nakipagmes sa kanilang black arbitration. Sa araw na ito ay gagamitin nila ang dugo ni Chen Baixuan bilang deklarasyon ng kanilang pagbabalik, at makikitang bumaw ng dulo ng espada ni Chen Fan sa katawan ni Claude. Nagcast ng isang spell si Venchi pinabagal ang galaw ni Chen Fan at agad na lumipat ng pwesto. Ginamit ni Duke ang kapangyarihan ng kanyang black hole spell na punta sa harap ni Chen Fan sinalubong ito ni Chen Fan ng kamao sa kamao nagkabali-bali ang mga daliri ni Duke na kapag decide na mag-retreat muna. Nagpakawala ng isang slash si Endreno ngunit binaliwala lang ito ni Chen Fan tumingin sa makapal na energy na ibinalot sa kanya ni Venchi nag-transform kumawala. Inactivate uli ang item nag-release ng lightning patungo kay Endreno ngunit sinabi lang nitong hindi siya mapapatay nito gamit lang ang teknik na ito. Dahil sigaw ni Chen Fan sumugod nag-cast ng dalawang spell sa magkabilang kamay, ngunit nag-cast uli ng isa pang debuffing technique si Venchi pinabagal ang galaw ni Chen Fan, ginawang senile at binulag. Ang slow debuff ay nagpabagal ng husto sa speed ni Chen Fan. Ang senile debuff ay nagpaputi ng ilan sa kanyang buhok. At ang blind debuff naman ay nagtanggal sa maliwanag at malinaw na paningin ni Chen Fan ang nakikita niya na lang sa kasalukuyan ay purong kadiliman sa loob ng ilang segundo. Umatras si Venchi my turn sambit ni Claude, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na although ang debuff skill na ito ay nakakaapekto lang sa kanya sa loob ng napakaikling sandali, ngunit ito ay sapat na upang makapag-set up ang mga ito ng combined trick. Nag-release siya ng Divine Chi idinagdag sa kanyang isip na ang lakas na mayroon ngayon si Tung Shan ay hindi sapat upang matalo ang Spirit War God na si Bar, kailangang tapusin niya na ang laban na ito ngayon din.
Nang biglang umatake mula sa likod si Claude, ano sambit ni Kuroki na injure daw ba ang kanyang master, not good saad naman ni Shu. Ngunit lumingon lang si Chen Fan kay Claude, get lost sambit niya sabay pakawala ng isang suntok, wasak ang katawan, ngunit bigla na naman siyang pinatamaan ni Levenchi na nagbigay ng curse sa kanyang spirit energy at affliction sa kanyang katawan naging mas malala. Hasambit ni Juke, ang mga galaw daw nito ngayon ay bumabagal na ng bumabagal, magpatuloy lang daw sila sa pagpalibot dito at kapag kasumali na si Bar, katapusan na nito. Damit sambit ni Chen Fan sabay labas sa gourd at summon sa 9 flying swords, pinakawalan umikot-ikot kay Levenchi, inactivate ang kanyang eyebrows, nagpakawala patungo kay Levenchi na siya namang ikinagulat nito. Ano sambit niya, isang divine technique, ang ganitong uri raw ng Sunfire ay ang counter sa kanilang vampire race, agad siyang nagcast ng isang spell ngunit wala ring silbi. Pinagpawisan si Levenchi, tatama na sa kanya ang atake, nang bigla itong hinarang ni Juke gamit ang Fairy Blood ng Holy Grail, ang highest grade artifact ng vampire race. Sinabi ni Juke na ito ay ang highest grade artifact ng kanilang vampire race, ito ay nagtataglay ng dugo ng milyon-milyong tao. Masusunog daw ba itong lahat ni Chen Baixuan? Nagpatuloy sa pagtutulakan ang kanilang mga atake hanggang sa naubos na ni Chen Fan ang kapangyarihan ng kanyang fiery eyes. Palapit na sa kanya ang wave ng Fairy Blood, pumulupot, at tumilapon naman si Tongshan. Thus si Chen Fan ay nakulong sa wave ng Fairy Blood habang si Tongshan naman ay napatalsik mula sa atake ni Bar. Hahaha sambit ni Bar, magpatuloy pa raw sila, we did it, nanalo tayo sambit ng mga members ng arbitration, at makikita naman ang pag-aalala ni Shu at Yu Wenjing. Sa loob ng wave ng Fairy Blood ay makikitang inactivate ni Chen Fan ang lightning seal, na pasabi sa kanyang isip na at least nawasak niya na ang 12-12 tonelada ng dugo, ngunit hindi niya pa rin nakikita ang surface. Ang fairy ng Holy Grail ay mayroong kakayahang kontrolin ang space, sa tansya niya at least ito ay umabot na sa high-grade artifact. Gaano karaming tao na raw ba ang nag-sacrifice ng kanilang essence blood upang ma-fill up lang ito? Ano Chen Baixuan sambit ni Juke, hindi pa rin daw ba ito magmamakaawa sa kanya? Kung ganun, hintayin na lang daw nito hanggang sa mag-soak na ang demon blood sa kanyang buong katawan, ito ay mahuhulog sa endless abyss, at hindi na ito makaka-reincarnate pa. Makikita ang pag-aalala ng dalawa, ewan ko lang kay Tongshan baka. Chen Baixuan sigaw naman ni Bar, gagamitin niya raw ang divine axe na ito upang i-chop ang ulo nito kasabay ng kanyang mga underling, upang i-announce sa buong mundo na ang kanilang arbitration ay hindi isang bagay na maaaring basta-bastahin. Hahatawin niya na si Tongshan nang biglang nagsalita si Chen Fan, siya raw ay isang high-being human race, bakit naman daw siya magmamakaawa sa isa lamang hamak na mutant race? Nagburst ang matinding energy, kumawala ng puwersahan, teacher sigaw ng kanyang mga disciples, at nagpatuloy si Chen Fan sa pag-release ng energy. Ano sambit ng ibang mga members ng arbitration na gawa nitong ma-breach ang formation? Chen Baixuan sambit ni Juke, wag daw nitong sabihing sinusubukan nitong abutin ang Earth level deity. Hilhim sigaw niya, wag hayaang maabot nito ang kanyang bagong state. Kill sigaw ni Bar at sumugod si Claude. Ganun pa man, nanigas ito sa harap ni Chen Fan dahil sa matinding pressure, napatanong sa kanyang isip kung bakit wala siyang magawa. Sinabi ni Chen Fan na kaya niya nang maabot ang late stage ng God Realm nung nakaraang buwan pa, sinupres niya lang dahil mayroong chance na makakaharap siya ng isang Earth-level deity sa mundong ito, kaya wag dong isipin ng mga half-blood na mga insektong ito na magagawa ng mga itong ma-injured siya. Sinabihan si Claude na deserve nitong mamatay na ngayon nagburst ang matinding energy, pigilan siya, sigaw ni Levenchi. Patuloy na nag-release ng matinding divine chi, umatras si Claude, tuluyan nang nag-breakthrough si Chen Fan, na siyang ikinagulantang ng lahat, nagsabing sa araw na ito ay naabot niya na ang peak ng Sea Realm. Upang linisin ang mundong ito sabay cast ng Divine Grappling Hand, sinubukang mag-retaliate ni Levenchi ngunit hinarang lang ito ni Chen Fan gamit ang first form ng Apex Martial Arts. Napasigaw si Levenchi na durog na para bang insekto. Nabalot ng matinding emosyon si Bar, Chen Baixuan sigaw niya, isinusumpa niya rong tatagpasin niya ang ulo nito upang maipaghiganti si Levenchi. Nagpakawala ng axe slash hasambit ni Chen Fan, isa lamang malagkit na langgam sabay release ng True Martial God Fist. Nag-crack ang axe ni Bar, nabitawan, dumiretso ang True Martial God Fist sa kanyang katawan, sabog hindi man lang nagkaroon ng tsansang mag-regenerate. Ano sigaw ni Juke, ito raw ba ay naging isa ng Earth Immortal?
Earth Immortal patanong na sambit ni Chen Fan patawad ngunit hindi. Subalit kahit na mayroon pang Earth Immortal na lumitaw sa lugar na ito kayang-kaya niya pa rin itong patayin sa isang atake lang agad na umatras ang tatlo tumakbo na raw sila rito ngunit nakahabol na si Chen Fan umatake si Endreno gamit ang isang artifact ngunit sinalulang ito ni Chen Fan gamit ang isang kamay nice artifact sambit niya ngunit it's a pity raw na ito ay hindi isang Earth Immortal wala itong magagawa laban sa kanya. Sabay cast ng isang spell sa kaliwang kamay sabog si Endreno. Agad na nagdash si Chen Fan patungo kay Claude binigyan ng isang suntok sa katawan tumakbo si Duke ngunit napasigaw sa sakit mula sa tama ng isang fist technique na pinakawalan ni Chen Fan, ganun pa man hinigpitan niya ang kanyang kapit sa Holy Grail na siyang nagbigay sa kanya ng proteksyon naging Scarlet Light, nakatakas ng pahirapan. Thus sa 5 Lords of Darkness ay 4 ang namatay habang ang isa ay nakatakas. Katapusan na natin sambit ng mga members ng arbitrary na patanong ang iba kung ano na ang gagawin nila. Nanalo tayo sambit ni Shu, master sambit naman ni Kuroki nagtanong kung ano ang gagawin nila sa mga ito. Sir sambit naman ang isa siya raw ay ang chairman ng Dark Arbitration, natalo nito ang kanilang mga chief kaya ngayon ay tinatanggap nila ang posisyon at identity nito magmula ngayon hindi na sila magiging kalaban nito ano raw ba sa tingin nito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na nang ahas ang mga itong palibutan siya kailangan nilang magbayad, wag na silang umasa pang makakaalis dito ng buhay dito na sila mamamatay. Don't you dare sigaw ng chairman sila raw ay ang mga descendants ng Great Ancient Vampire pinatay na raw nito si Damon at ang 4 pang mga guardians. Kaya kapag maging sila ay pinatay din ito hindi na ito mapapatawad pa ng kanilang Great Ancient Master. Hatugon ni Chen Fan kung ganun hihintayin niya ang pinagmamalaki nilang Great Ancient Master, at binigyan ng order si Shu at Kuroki na sumugod. Agad na nagbigay ng order ang chairman na maghiwa-hiwalay hasambit ni Kuroki kapag kahinayaan nilang makatakas ang mga ito ay magiging malaking trouble. Nang biglang sinabi ni Chen Fan na baka kung hindi niya pa naabot ngayon ang peak ng Divine Sea Realm baka hayaan niya ang mga ito na makatakas sabay cast ng isang spell nagsabing nilagyan ng curse ni Damon ang kanyang ama siya ay nanumpang papatayin ito pati na ang lahat ng mga descendants nito, at sa araw na ito ay tutuparin niya ang sumpang iyon. Inactivate ang Bloodline Curse ang parehong teknik na ginamit niya sa Shen family. Agad na nag-take effect kumonekta sa lahat ng mga kadugo ni Damon unti-unting nasunog na pasigaw sa sakit, curse you Chen Baekshun sigaw ng iba kapag nagising daw ang kanilang master mula sa pagkakatulog nito, ito ay magkakapira-piraso. Hasambit ni Chen Fan mayroon parong natitirang napakatingkad na string malamang ito ay ang Black Juke nasa ilalim ito ng protection ngayon ng Holy Grail kaya hindi niya ito masunog, nang biglang may napansin pa siyang isa. Ito raw ay isang napakalaking source of evil energy napaka-wicked, ito ay ang aura ng Black Vampire. Posible daw ba na nag-i-exist dito sa Earth ang Black Vampire? Sa kapangyarihan na mayroon siya ngayon hindi niya pa kayang pumatay ng isang Tian-Sian creature, bukod pa doon ang aura ng nilalang na ito ay mukhang napaka-stable kaya maaaring natutulog ito sa ngayon. Ganun pa man ang ikinakatakot niya ay kapag katuluyan na itong magising, pagkatapos ng battle na ito ang arbitration ay halos maubos na, ang natitira na lang ay si Black Juke na wala nang magagawang kung anong bagay na makakapag-threaten sa kanya. Binati siya ng dalawa sinabi ni Chen Fan na linisin nila ang battlefield na ito ngayon, at pagkatapos ay tumungo sila sa Dark Arbitration upang kunin ang mga treasures at mga artifacts na nandoon. Thus sa araw nga na iyon ay napatay ni Chen Fan ang 4 na chief ng Dark Arbitration Compound ng mga members nito. Ang mga Dark Lords na namuno sa mundong ito sa loob ng nagdaang 300 taon ay tuluyan ng nabura sa kasaysayan at magmula sa araw na ito ang Baekhyun sect ay hahakbang pa sa mas mataas na pedestal at mula doon ay lumipat ang eksena sa isang partikular na mansyon. O ganoon ba sambit ni Chen Fan sa loob mukhang ang Europe daw ay masyadong nai-involve sa Dark Arbitration nangangahulugang maraming mga nobles ang involved dito kung ganoon uubusin niya raw ang mga ito na siya namang ikinabahala ng isang lalaki agad na lumuhod everyone at Master Chen sambit niya pakiusap spare daw sila nito sabihin nito ang kanyang kondisyon. Sinabi ni Chen Fan na ayaw niya nang mag-interfere pa ang arbitration at gamitin ang kanilang puwersa laban sa Baekhyun sect. At kapag kaganoon nga ang nangyari hindi na siya manggugulo pa dito sa Europe. Sumagot ang lalaki na natatakot siyang ang kondisyon na ito ay medyo mahirap na i-negotiate.
Well, kung ganun tugon ni Chen Fan, kung ganun mananatili raw muna siya rito sa Europe. Tutal hindi pa naman namamatay ang Black Duke, papatayin niya na lang daw muna ito. Oh my lord, sambit ng lalaki at idinagdag sa kanyang isip na kapag ka nagpatuloy pa ito wala nang matitirang nobles dito sa Europe. Sige makikipag-negotiate daw siya sa higher authorities. Susubukan niya rong makahanap ng paraan at umalis na. Master, sambit ni Shu, bakit daw ba hindi pa nito pinatay ang Black Duke? Ngunit sinabi ni Kuroki na gusto raw ng Master na manatiling buhay ang Black Duke upang ma-retain ng mga nations ng Europe ang pag-asa. Ayaw niyang tuluyang bumagsak ang mga ito. Nang biglang sinabi ni Chen Fan na sadyang tinatamad lang siya kaya hindi niya ito pinatay na siyang nagpabagsak sa dalawa. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na ang totoong rason ay dahil sa hindi niya matrack si Duke sa short period of time na ito. Ang aura nito ay bigla na lang na disjoint, na tila ba ito ay gumagamit ng kung anong secret technique upang ikubli ang kanyang aura. Ganun pa man wala raw siyang dapat na ipag-alala patungkol sa Black Duke na iyon dahil tiyak na hindi na ito magtatangka pang magpakita uli sa kanya hanggang sa mga susunod na taon. Mula sa gourd ay inilabas niya ang mga sandata ng mga Dark Chief, ibibigay niya raw ito sa kanila. Ano, Master, sambit ni Kuroki, seryoso daw ba ito? Sinabi ni Chen Fan na para sa mga normal na mga tao ang mga divine weapon na ito ay ang bagay na kanilang lubos na pinapangarap, ngunit para sa mga disciples ng Baekhyun sect, ang mga ito ay tambak lang ng mga basura. Makikitang tuwang-tuwa ang dalawa, nagpasalamat. May inilabas na isa pang item si Chen Fan, ito raw ay ang pinaka-valuable na bagay na nalut niya, ito ay ang Earth Orange Crystal ng Dark Arbitration. Ito ay string ng isang Divine Power Crystal, tanging isang tunay lang na God ang makakagawa nito. Maraming mga imprints na nandito. Maliwanag na ito ay isang susi sa isang uri ng Great Formation at sakto pa na mayroong secret treasure ang arbitration na nasa ilalim ng East Castle at makalipas ang ilang sandali ay tumungo na nga sila doon. Nagtanong si Shu kung bubuksan daw ba nila ito ng direkta, ngunit sumagot si Chen Fan na hindi na kailangan. Ang green copper door na ito ay protected ng magical spell, at ito ay parte ng buong chamber na ito kaya maliban na lang kung wasakin nila ang buong chamber hindi mabubuksan ng puwersahan ang pintong ito. Ginamit ni Chen Fan ang crystal upang buksan ang chamber, at maririnig ang pagkalabog ng pagbukas ng dambuhalang tansong pinto. Pagpasok nila sa loob ay namangha ang dalawa nang makita ang napakaraming mga spiritual light, habang may umagaw naman sa atensyon ni Chen Fan. Haang mga ito raw ay mga divine power crystals, napakarami, malamang ito raw ay mahigit sa 100. Hinigup ito ni Chen Fan gamit ang spatial gourd, ito raw ay makakatulong sa pag-increase sa kanyang cultivation. Idinagdag sa kanyang isip na malamang ito raw ay ang secret treasure chamber ng ancient vampire. Kapag kakinuha niya ang lahat ng mga narito tiyak na mas lalo pa itong manggagalaiti sa kanya. Ganun pa man, sa dami ng mga kristal na ito mapupunan na ang gap na kinakailangan niya upang maabot ang Tianxian realm, at kapag ka nangyari yun kahit na 10 mga ancient vampire pa ang makaharap niya kayang-kaya niya na itong durugan at inutusan ang dalawa na kunin ang lahat ng mga nandito, walang ititira.